pong mga puso. Amen? Dali nga po. Praise God. Hallelujah. So, napakasaya po ng mga anak ng Diyos. Amen? Amen. Hallelujah. Wala na pong hihigit pa sa kagalakan po na nadarama natin sa tuwing tayo po ay nagkakasama sa pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. So ngayon pong umaga mga kapatid, tayo po ay muling mag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Ang ating pong subject na pag-uusapan ay meron po pamagat. Those whom He justified, He also glorified. Amen. So, mga kapatid, bago po tayo pumailang lang sa ating pong paksa, tayo po muna ay manalangin mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Panginoong Jesus, muli po, sa umaga po ito, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat dahil nga po sa kabutihan mo na kami po ay muli mo idinako sa lugar na ito na magkakasama, na nagkakaisa, Panginoon, na walang ibang hinahangad kundi ang mabigyan ka ng kagalakan, kaluguran at kaluwalhatian. Panginoon, ang aming pong sabo at dalangin sa oras na ito, kami po iyong samahan, pangunahan, Panginoon, at kasangkapanin lamang ang iyong alipin ng kanyang isip, ang kanyang puso, ay maging daluyan ng iyong pagpapala. Lord, ikaw po ang siyang mahayag, pangalan mo ang matanyag, Panginoon. At lahat po kami ay mataimtim na makikinig. Mag-aaral sa iyong mga salita. Sapagkat nalalaman po namin na ikaw ang siyang magtuturo sa amin sa mga oras na ito. Kaya, salamat Panginoon sa iyong banal na presensya sapagkat narito po kami at handang makinig sa iyong mga salita. Ito po ang aming samot dalangin sa iyong mga pangyarihan at banal na pangalang Jesus. Amen. And amen. Praise God. So bago po tayo pumalaot mga kapatid sa ating pong paksa, atin po munang basahin ang Roma 8, talatang 28 hanggang 30, mga kapatid. Alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti, kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Sapagkat sa mula pa ay alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya at ang mga ito'y pinili niya upang maging katulad ng Kanyang anak. Sa gayon, siya ang magiging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Ang mga pinili niya noong pang-una ay Kanyang tinawag, at ang mga tinawag ay Kanya rin pinawalang sala, at ang mga pinawalang sala ay Kanyang binahaginan ng Kanyang kaluwalhatian. Amen. So, purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng Kanyang mga salita. Amen. So, napakaganda po ng nilalaman dito pong mga talatang ito sa Roma na kung atin lamang pong mauunawaan, tayo pong lahat, mga kapatid, ay uuwi po na may kagalakan at katiyakan sa ating pong mga puso. Amen. At bago po yan mga kapatid, kung ating pong titingnan itong Roma 8:35 mga kapatid, dito po muna tayo mag-aaral. Sige, tingnan muna natin yan. Romans 8:35. Pakibasa po. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kabuluhan kaya, ang kapighatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib o kamatayan. Amen. So, ang tanong po dito mga kapatid, sino? Sino ba ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Amen. At dito po,
atin pong makikita dito si Apostol Pablo na tayo po'y pinaaalalahanan na sinasabi niya walang anuman o sino man na nilalang ang maaaring makapaghiwalay sa atin sa pagmamahal ng ating Panginoong Jesus. Amen. Isang kahanga-hanga at isang napakalalim na kumpiyansa, mga kapatid, ang tinurang ito. Sapagkat dito po makikita po natin ang katotohanan na lahat po ng bagay na nagaganap sa ating buhay ay magkakasamang gumagawa para sa ikabubuti nating lahat. Amen. So nakikita niyo ba, mga kapatid, ang ibig sabihin dito ni Paul? Walang pangyayari sa buhay mo na magiging masama ang implikasyon nito para sa iyo. Lahat po ay pawang mabuti. Amen. Pastor, wala naman pong mabuting nangyayari sa buhay ko. Mga kapatid, hingin mo sa Diyos na maunawaan natin ang mga nangyayari sa buhay natin. Kasi kapag maunawaan mo, kapag naintindihan po natin ang Diyos, masasabi mo, kahit na napakasama pa nang nangyari sa iyo, mapupurit mo siya, mapapasalamatan. Dahil kung wala siya, higit pa dyan ang sasapitin mo. Amen? Pastor, na-aksidente ako Kaya nga. So hindi naman binabaliwala at hindi naman ikinakaila ang mga nangyari sa ating masama. Pero, lagi natin tatandaan, hindi pa sana dyan kung wala si Kristo sa buhay. Amen. So nakita natin. Kaya nga, mga kapatid, nasa ating pong kaunawaan, nakasalalay ang lahat ng bagay. Amen. At yung unawa, hindi po tayo ang lumikha noon, kundi ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng kaunawaan. Amen. Mindset yun, mga kapatid, kung paano natin isi-set ang isipan natin. Amen. So, kaya nga po, ang layunin po ng mensaheng ito ay upang tayo pong lahat ng mga tagapakinig, tayong lahat na narito ngayon ay uuwi pong mas malakas at masaya dahil sa ating Panginoon. Amen? Sapagkat kahit na po tayo may sakit pa, amen? Kahit na po tayo nawalan pa ng maayos na kalusugan, nawalan tayo ng kayamanan na maituturing natin, nawalan tayo ng lahat ng bagay sa buhay, pero ang katotohanan, ang Diyos na meron ka kailanman ay hindi mawawala sa iyo. Amen. Yan po ang kasiguruhan. Kaya bakit po tayo, kung bakit tayo ngayon ay nagiging masaya. Amen. Basahin po natin Psalms chapter 18 verse 30 hanggang 31. Sige po. Ang Diyos na ito ay sakdalang gawa at maaasahan ng kanyang salita. Siya ay kalasag ng mga umaasa at nang naghahanap sa kanyang kalinga. Si Yahweh lamang ang Diyos na tunay, tanging Diyos lamang ang batong tanggulan. Amen. So, maliwanag po sinasabi dyan. As for God, His way is perfect. Amen. Ang daan po ng Diyos ay lagi pong sakdal. Perfecto, mga kapatid. Kaya wala po siyang ginagawang masama para sa atin. Amen? Isip lang natin masama, pero ang Diyos hindi nag-isip ng masama para sa atin. Pakiwari mo lang masama ang nangyari, pero mabuti yun para sa iyo. Darating ang panahon kapag naging gusto na ang kaunawaan natin, sasabihin natin, Lord, tama ka nga pala. Kung bakit ako hindi nakasakay sa jeep na yon,
Kaya tuloy na late ako eh. Pero Lord, salamat. Sapagkat nadaanan ko yung jeep na yun. Nadisgrasya. O di ba? So na-late ka nga, pero at least ligtas ka. Amen! Naalala ko tuloy yung kapitbahay namin dati. Papasok siya, unang araw niya, papasok sa call center. Umuwi, umiyak eh. Bakit? Ito rin, yung sinasakyan kong jeep, bumaliktad dyan sa Molino Boulevard. Pabuti ka ako, hindi ka na-disgrasya. Hindi na. O, di ba? Hindi nga siya nakapasok, pero ligtas siya. Amen. Di ba? Ganun kabuti ang Diyos, mga kapatid. Makikita po natin yan. Kaya nga po, lagi po nating asahan, lahat na sinalita ng Diyos, lahat ng salita ng ating Panginoon ay proven. Ibig sabihin, napatunayan na. Napatunayan ano? Totoo at hindi nagbabago. Amen. Alam niyo mga kapatid, sa textbook na lang natin, nakakailang revision na. Di ba? Yung mga teacher dyan, sister doon, di ba? Minsan pabago-bago tayo ng edition ng libro, mga textbook natin, nagbabago. Pero ang Bible, hindi. Mula noon hanggang ngayon, yan pa rin. Amen? Kailan ba naisulat ang New King James o ang King James Version? 16th century pa. Pero hanggang ngayon, nagagamit pa natin. At dito nga po, tayo kumukuha. At kung titignan po natin yung original na scripture, ay mahigit na pong 2,000 taon ang nakakaraan nang ito'y maisulat. Pero hanggang ngayon, napapakinabangan pa rin natin. Amen. Walang pagbabago. Tunay ang salita ng ating Panginoon na ng kanyang sinabi na ang kanyang salita ay settled na sa kalangitan. Amen. So mga kapatid, pag-usapan po natin, ano nga ba ang mangyayari? What happens when God glorifies us? Ano nga bang mangyayari? Kung tayong lahat ay luluwalhatiin ng Diyos. Amen. Kasi ang subject natin ay glorification, hindi po ba? So pag-usapan natin ang kaluwalhatian. Anong mangyayari sa tao kapag ang tao po ay niluwalhati ng Diyos? Unang-una mga kapatid, magiging kabahagi po tayo, share in His own glory. Magiging kabahagi tayo ng kanyang sariling kaluwalhatian. Amen. When God glorifies His children, we become heirs of God and fellow heirs with Christ. Fellow po yan, hindi follow. Okay? Fellow heirs with Christ. Romans 8:17, pakibasa po. At yamang mga anak tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Amen. Kung tayo ay mga anak, kung ganoon, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos. Amen. Sino ba dito ang mga may kayamanan at talagang nakatakdang maging tagapagmana? Wala, di ba? Lahat po tayo mahihirap. So, anong mamanahin natin? Palagay ko may papamana ang magulang natin sa atin. Utang. Babayaran natin. Tayo mga Pilipino, lahat tayo may utang. Tama? Yung ipapanganak pa lang ni Sister Kayla, may utang na agad yun. 10,000. Wow! Alam niyo ba yun? Then concern ba tayo na tayo magiging tagapagmana? Okay na sana tagapagmana tayo ng Panginoon eh. Pero dahil nasa laman pa tayo, nasa katawan pa tayo, tayo nandito sa Pilipinas, tayo pong lahat ay mayroon lang minamanang utang. Utang na loob, Faith, may utang na lang agad. Kaya si Faith, may utang na agad yan. Ma'am, maghanap ka na ng papayad sa utang yung batang yan. May utang na agad yan. Ang masaklap mga kapatid, utang na hindi naman natin napakinabangan. Amen! Amen!
Pero ang Diyos, mga kapatid, may ibibigay na mana sa atin. Amen! At yung manang yon, siyempre, sa totoo lang, hindi naman kaagad binibigay hanggat hindi pa namamatay yung magpapamana. Kung naman madali na, mamatay ka agad. Di ba? Sana mamatay na siya. Lord, mamatay na sana si Daddy para meron kaming manahin. O ganon, mga kapatid. Dahil ang ating Panginoon, di ba, nung siya'y nagkataon tao, namatay. Tama? Yun ang dahilan kung bakit meron tayong mamanahin sa Kanya. Namatay siya. Pero, hindi na natiling patay. Kundi sa ikatong araw, nabuhay uli. Ang dami, ang lawak ng kahulugan ng kanyang kamatayan, mga kapatid. Kasi siya yung testator eh. Siya yung nagbigay ng mana. Ngayon, hindi mapapasayo hanggang hindi na namamatay. Yung nagbigay ng mana ay namatay. So may mamanahin tayo na kanyang mga anak. Sabi nga dito, tayo magiging fellow heirs ng ating Panginoon. Amen. Then, we gain access to God's grace and rejoice in the hope of the glory of God. So mga kapatid, hindi lamang tayo nagagalak doon sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos, kundi nagkaroon pa tayo ng access. Pag sinabi kong access, nagkaroon tayo ng pagkakataong makapasok. Amen. Saan? Sa biyaya ng Diyos. Amen. Wow. Ganda nito. Hindi na tayo nabubuhay sa kautusan. Amen. Wala na tayong hindi na po tayo hawak ng kautusan sapagkat lahat po tayo ay nasa ilalim na ng grace dispensation. Amen. Nasa ilalim na po tayo ng biyaya ng Diyos. Amen. Eh, Pastor, hindi na pala natin kinakailangan gawin pa ang kautusan. Sino sabi? Nabago lang yung kalagayan natin. Hindi na tayo under the law, but we are now under the grace. Pag sinabing under grace, lagi pong may handang biyaya ang Diyos sa bawat isa sa atin. Kapag ikaw'y nagkasala, at kapag ikaw ay nagsisi at tumalikod sa kasalanan, laging may handang kapatawaran. Amen, ang ating Panginoon. Praise God. Pakibasa nga po, Romans 5:2. Sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Jesucristo, pinamasa natin ang kagandahan loob ng Diyos at tayo nagagalak dahil sa pag-asang tayo'y makakabahagi sa kanyang kaluwalhatian. Amen. So dapat tayong magalak eh. So ang kagalakan po natin, hindi lamang kagalakan dahil tayo po'y ligtas, kundi tayo po'y nagagalak, na-excite po tayo dahil tayo po'y magiging bahagi ng kaluwalhatian ng Diyos. Amen? Although hindi pa po natin alam kung ano magiging tayo pagdating ng araw, pero alam natin, pinangako ng Diyos na tayo'y babahagian ng kanyang glory. Amen! Di ba kayo natutuwa mga kapatid? Ako po, ang dami ko ng maintenance medicine. Oh. Kapag tayo po ay nagkaroon na ng glorified bodies, hindi na po natin kinakailangan ang gamot. Tama? Wala na. Kaya lang, maraming tanong na hindi sinagot ng Bible, na hindi tinalakay ng Bible in details, mga kapatid. So, when God glorifies a human being, He grants to that person the privilege of beholding His infinite beauty and becoming like Him. Wow. Ganda, no? Tayo pala ay magiging katulad niya. Amen? Magiging katulad po tayo ng ating Panginoong Jesus. Kung ang ating Panginoon ay merong o nagtataglay ng infinite beauty, kahit na hindi na infinite yung beauty natin, basta beauty pa din. Amen? Pakipasa po, 1 John 3:2. Mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos ngayon, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin.
Ngunit alam natin sa pagdating ni Kristo, tayo magiging katulad niya sapagkat makikita natin kung sino talaga siya. Amen. Beloved, now, ngayon, at this present time, mga kapatid, alam natin at dapat ninyong malaman na kayo ay mga anak ng Diyos. Amen? Naniniwala ba kayo na mga anak kayo ng Diyos? Amen. Baka naman yung paniniwala nyo, lahat ng tao anak ng Diyos. Hindi. Hindi po totoo na lahat ng tao anak ng Diyos. Dahil mismo ang ating Panginoong Yesus nagsabi, kayo ay sa inyong amang Diablo sapagkat sinusunod ninyo ang kanyang gusto. Amen. Kaya kung sino ang tatay mo, yun yung sinusunod mo. Tama ba? Kaya kung sinusunod natin si Jesus, siya ang tatay natin. Amen! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Natutuwa ba tayo na ang Diyos pala ang ating Ama? Amen! Lord, wait lang po. Kung ikaw yung tatay namin, bakit mahirap kami? Diba? Natanong nyo na ba sa sarili niyo yun? Bakit mahirap kami? Pastor, bakit mahirap tayo? Isali nyo ako sa kahirapan dahil hindi naman ako exempted doon eh. Kasi kami naman mahirap din naman, katulad nyo. So bakit mahirap? Alam nyo mga kapatid, may dahilan. Kasi lahat ng bagay may dahilan. Tama? Yung paghihirap mo ay disenyo ng Diyos upang ikaw ay makabahagi ng kaluwalhatian ni Kristo. Lagi mong tatandaan, si Kristo mismo, nung siya'y nagkatawang tao, siya'y nagdanas ng hirap at dusa. Amen? Amen. So kung nais po natin na maging kabahagi ng kaluwalhatian, magdanas din tayo ng dusa at hirap. Pero hindi mo na kinakailangan magpapako sa krus. Amen. Sapat na ang ginawa ng ating Panginoon. We cannot duplicate the cross event. Hindi na po mangyayari. Aywan ko nga ba kung bakit doon sa Pampanga laging ginagawa yun, taon-taon. Hindi nila alam, nagkakasala sila sa harapan ng ating Panginoon. Yan totoo, mga kapatid. Sinasabi nila, hindi, inaano lang naman namin eh. Kumbaga, nire-reenact. Yan. Ina-acting lang baga. Sa dami ng i-acting mo, hindi mo nga magaya-gaya yung hirap eh. Hindi nga totoo yung mga palo nila eh. Diba? Kung talagang iisipin po natin yung palo, yung totoong palong tinanggap ng ating Panginoon, ilang hampas pa tinanggap niya? 40 minus 1, 39 stripes. Bawat hampas, pagbalik sa humampas, dala-dala ang laman. Kasi may mga sima ang panghampas. May mga buto doon ng hayop, nasa dulo ng pamalo, ng latigo, na kapag kumapit sa katawan mo, pag higit noon, tanggal ang balat mo, tanggal ang laman mo. So, ibig sabihin, 39 stripes, malamang makikita ang mga buto ng ating Panginoon. Nagreklamo ba? Hindi. Umimik ba? Hindi. Grabe ang tinigis ng ating Panginoon. Kaya ang kaluwalhatian ang tinanggap niya, sobra-sobra. Kaya ibabahagi niya. Amen! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ngayon mga kapatid, ikalawang mangyayari kapag tayo niluwalhati ng Diyos, we receive a new and glorious body. Tayo raw pong lahat ay tatanggap ng bago at maluwalhating katawan. Sino ba ka nang hangan-hangan na sa katawan nila? Oh, ganda-ganda ng katawan ko. Nami-maintain. Maintain ko yata ang aking figure mula noon hanggang ngayon. Malamang, pag natawa may asawa ko, siguro,
may katotohanan yung sinabi ko. Na-maintain ko yung video ko. Kasi noon, ganito na talaga ako eh. Ang waistline ko noon, 28 hanggang ngayon, 29 lang. Ang 30, maluwag na yun. Ang timbang ko po, hindi ako umaabot ng 60. Wish ko nga, sana mag-60 na rin. 59 na. Isa na lang. Di ba? So mga kapatid, dito po makikita po natin. Kapag tayo po ay niluwalhati ng Diyos, mayroon pong dagli ang pagbabagong magaganap sa atin. Amen? Sabi nga po dito, tayo tatanggap ng bago. Ibig sabihin, yung luma, ito ang luma. Amen? Papalitan ng bago. Lord, ano kayo ipapalit sa akin? Pero isa po ang natitiyak ko. Pag lalaki ka, lalaki pa rin. Ano nga nung maging babae ka na? Ano yun? Magkakaroon ng transformation? Pastor, biblical, di ba? Transformation? Hindi po. Walang transgender doon. Amen? Meron transformation, but there is no transgender in the kingdom of God. Amen. Amen? Yes. Pastor, para ka ng sikay. Sino yan? Wala nakakala. Siguro alam nyo rin yun. Napapanood nyo yun, ano? Sikay. So, mga kapatid, meron pong pagbabago. Yung luma nating pagkatao, papalitan ng bago. At ang bagong ipapalit na ito ay maluwalhating katawan. Amen. Maluwalhating katawan. Na pwede ka nang tumagos dyan, papunta ka na doon sa ABC Clinic. Hindi mo na kinakailangan lumabas doon. Dito na. Pwede. Grabe, ano yun? Magic. So magkakaroon tayo ng pagbabago. Makibasa nga po, Romans 8:21 hanggang 23. Na ang lahat ng nilikha ay sinalaya ng Diyos upang hindi na ito mapulong at upang makabahagi ito sa maluwalhating kalayaan ng mga anak ng Diyos. Alam natin hanggang ngayon dumaraing ang mga sangnilikha dahil sa matinding hirap na tulad ng isang nanganganak. At hindi lamang ang sangnilikha, kundi tayong mga tumanggap na ng Espiritu bilang unang kaloob mula sa Diyos ay dumaraing din habang hinihintay natin ang paghahayag ng ating pagiging mga anak ng Diyos at ang pagpapalaya sa ating mga katawan. So pag sinabi pong lahat ng nilikha ay nahihirapan, ibig sabihin, hindi lang tayo, hindi lang sila, pati tayo, nahihirapan din naman. We grown, mga kapatid. Kahit tayo tinatawag na mga first fruit, mga kapatid, we grow. Sapagkat bakit tayo nag-grow, mga kapatid? Nahihirapan din tayo. Amen? Sino pa dito ang hindi nahihirapan sa buhay? Di ba lahat po tayo nahihirapan? Amen? Ang hirap ng mag-pray, tama ba? Oh. Sino ba dito sa atin ang pwede magtaas ng kamay? Nasasabihin niya, Pastor, ako hindi nahihirapang manalangin. Meron ba? Lahat tayo nahihirapan, mag-pray. Una-una, bakit ako nahihirapan? Hindi ko alam kung ano ipag-pray ko eh. Sa dami-dami ng prayer request. Diba? Kasi nga, madaling araw, nagpapasaalan ko ng cellphone eh, kasi hindi ko naman sinulat yun. Binabasa ko lang sa cellphone. O diba? Mga kapatid, lahat po tayo nahihirapan. Pero sabi ko nga po kanina, bahagi ng pagiging maluwalhati natin sa hinaharap na dumanas tayo ng hirap ngayon. Sister Marife, ilang taong ka nang pinahirapan ng yung disability, di ba? Mga kapatid, lahat po tayo, mayroon pong mga kapansanan. Hindi lang physical, kundi kapansanan spiritual, meron din. Amen? So minsan napapansin lang natin kapansanan ng physical. Uy, meron siya mga disability. Yan, mga disability. Yan. So, hindi naging maingat sa sarili nila. Mga kapatid, hindi dahilan ang pagiging maingat sa sarili para manatili ka able
Minsan kahit maingat ka, madi-disable ka rin. Dahil ang katotohanan, lahat po tayo ay mortal. Amen? Lahat po tayo may kamatayan, lahat tayo may kasiraan. Amen. Diba? Once na ipinanganak ka, patungo ka na doon sa deterioration. Amen. Mga bata pa nga lang, namamatay na eh. Bakit? Kasi deteriorated na yung kanilang health. Di ba? Lalo na ngayon, sa dami-dami na ng may sakit, punong-puno na po ang mga hospital, hospital, puno na. Ingat po kayo kung kayo mga may sugat-sugat sa katawan ninyo. At kapag bumaha at kayo lumusong, ang sabi ng DOH, magpa-inject ka agad ng ano? Prophylaxis pa yun. Tama yun na, okay. Tama pala. Narinig ko lang yung kanina kagabi. Okay. Magpa-inject na kaagad. O uminom na kung merong mga oral ano doon. Kasi, mga kapatid, kinakailangan din naman maging maingat tayo. Diba? Binigyan tayo ng Diyos ng utang para gamitin natin mag-isip. Amen. So, kaya nga po, walang Kristiyano na nag-i-engage po sa mga mapanganib na sports. Amen? Diba? Alam mo nang mapanganib eh. Ano yun? Sina-challenge mo ang Panginoon. Hindi, iingatan ako nilod eh. Hindi ako mapapahamak. Ikaw na mismo pumunta sa kapahamakan. Malamang itulot ng Diyos yun. Tama? Pero dahil nga po tayo po ay tumanggap na ng maluwalhating katawan, mga kapatid, ibig sabihin lamang nito, wala na po tayong hirap, wala na pong pain, wala na frustration, wala nang disability. Sapagkat ang katotohanan, bagamat tayo'y nasa lupa, pero ang totoo, hindi tayo taga-lupa. Amen. Ano ba yung palabas ng bossing? Taga-lupa. Yan, okay ka pare ko, ay pwede ko pala. O diba? So, hindi, bagamat tayo dito sa lupa, pero hindi tayo mga taga-lupa. Sapagkat ang ating pong pagkamamamayan ay sa langit. Pakibasa po, Philippians 3:20 hanggang 21. Subalit sa kabilang dako, tayo ay mga mamamayan ng langit. Mula rooy hinihintay natin may pananabik ang Panginoong Jesucristo, ang ating tagapagligtas. Sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay, ang ating katawang may kahinaan ay babaguhin niya upang maging katulad ng kanyang katawang maluwalhati. Amen. So, our citizenship is not in this world. So, hindi tayo taga-lupa, mga kapatid. Ibig palang sabihin, kami mga senior ay may tatlong citizenship. Di ba, Sister Tess? Pag senior ka na rin, magiging ano ka, sabihin, uy, citizen of heaven na rin ako. Filipino citizen, senior citizen, and then citizen of heaven. Amen! Anong gusto nyo? Maging tatlo? O maging dalawa? Pwede naman dalawa eh. Kung hindi pa kayo senior, dalawa ang citizenship nyo. Isang pagkamamamayang Pilipino at isang makalangit na pagkamamamayan. Amen. Na ibig sabihin, mga kapatid, di ba, pag ikaw ay isang Pilipino na nirahan matagal sa Canada o sa Amerika, syempre, halos lahat ng Pilipino tumangkad doon. Gusto nila bumalik sa lupang sinilangan. Yung kaibigan ko nga sa London, sabi na, basta ako pare, gusto ko. Kung tanda ko, babalik pa rin ako sa Pilipinas. I-renounce nyo na lang yung pagiging citizen niya sa London ng British citizenship niya para tanggapin ng muli ang pagiging Filipino citizen. Diba? Masarap yun. So tayong lahat, mga kapatid, diba, lalo natin dapat kasabikan na tayo'y babalik sa ating pinagmulan. Amen? Sa ating Panginoon. Amen? Tandaan po natin, ha, mga kapatid, ito, doktrina, aral.
itong katawan natin ito, babalik sa pinanggalingan. Saan? Sa lupa. Yung hininga mo, saan ang galing? Sa Diyos. Babalik sa Diyos. Pero yung kaluluwa mo, saan pupunta? Magkaiba kasi yung tatlo. Flesh or body, spirit, and soul. Magkakaiba yun. Lahat ng hininga, masama man o mabuti, babalik sa Diyos. Yung hininga ni Hitler, babalik sa Diyos yun. Hininga ni Mao Zedong, babalik sa Diyos. Kasi galing sa Diyos yung hininga eh. Siya nagbigay. Pero yung kaluluwa nila, hindi ko alam kung saan naroroon ngayon. Diyos lang ang pwedeng kumaton. Pero dahil tao tayo may pang-unawa, alam natin kung saan pupunta yung mga hindi tumanggap sa Panginoon. Amen. So mga kapatid, at dahil nga po dito, di ba, tayo po ay magiging happy sa buhay natin ngayon. Then, number 3 mga kapatid, na pwedeng mangyayari kapag napahagian po tayo ng kaluwalhatian ng Diyos, we receive the inward beauty of holiness. Tinanggap natin yung pangloob na kagandahan ng kabanalan. Di ba? Meron pong talata sa Bible na sabi, worship the Lord in the beauty of His holiness. Sampahin daw natin ang Diyos sa kagandahan ng kanyang kabanalan. Then, ang mga anak po ng Diyos na nabahagian ng kanyang kaluwalhatian ay tatanggap ng inward na kagandahan ng kabanalan. Amen. So tatanggap po tayo dito. God gives us inward beauty called holiness. So ang tunay na ganda, hindi po sa itsura. Amen? Wala sa itsura mo ang tunay na ganda. Kasi ang totoong maganda, hindi po nagbabago. Amen? At sa paglipas ng panahon, ang tunay na maganda, lalo pa gumaganda. Amen? So yung mga aesthetic na kagandahan ng tao, yung mapapasalamatan mo si Dr. Kalayan, o kaya si Dr. Abelo, lahat ng yon lumilipas, kumukupas. Amen? Lumilipas, kumukupas. Wala. Hindi, Pastor, bakit yung isang artista, yung naging politiko sa Batangas, ang tanda-tanda na, pero mukhang bata pa din. Diba? Yung kanyang contemporary, namatay na nga lang. Diba? Sino yun? Si Vilma, si Ate V. O, diba? Ang ganda-ganda niya pa. Pero, aywan ko lang, magkano kaya ang nagagas ko para mag-maintain ang gano'ng istura. At tiyak yun, bago siya patulog, nagbabagong anyo siya. Siyempre, magtatanggal na ng mga ano yun. O. Diba? Ang tagal, ang daming mga nire-require sa tao para mag-maintain lang ang kagandahan. Pero ang tunay na ganda, hindi ikaw ang may kagagawa, kundi ang Diyos. Pinapaganda ang kalooban mo. Amen! Amen! So, at dahil po dito mga kapatid, eto nga, pakibasa. 2 Corinthians chapter 4, verse 16 to 17. Ano po sabi? Kaya hindi kami nasisiraan ng loob kahit na humihina ang aming katawang lupa. Patuloy namang pinalalakas ang aming espiritu araw-araw. Amen! Ang bahagya at panandaliang kapighatiang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Amen. Therefore, we do not lose heart. Hindi tayo kailanman pinanghinaan ng loob. Amen. Bagamat ang ating pagkataong labas, itong pisikal nating katawan, napapahamak. Amen. Diba? Nagkakasakit. Nagkakaroon ng mga disablement, mga kapatid. Amen. Yet, our inward man
Ibig sabihin, yung pagkataong loob mo ay nababago araw-araw. Amen. Di ba? Dati, ang alam lang natin, 2 talata lang. Pero ngayon, 3 na. Amen! Parang natin ang Panginoon, nalagdagan. Kahit isa, nalagdagan. Amen! Di ba? Naririnyo tayo, nababago araw-araw. Di ba? Dati, ang sama ng ugali natin. Di ba? Napakasama natin. Ngayon, masama na lang. Nawala yung napaka. Tama? Unti-unti, hindi naman, grabe ka, ano yun? Pag-gising mo sa umaga, bago na lahat. Hindi naman. Kasi, nasa proseso tayo ng pagbabago. Unti-unting binabago tayo. Kahit ngayong kaalaman natin, unti-unting binabago ng Panginoon. Ngayon, ang tanong ko nga ganito eh. Sino bang nagputol ng buhok ni Samson? Alam niyo ba kung sino? Delilah. Wow! Hindi po si Delilah. Dati, ganun din ang alam ko si Delilah eh. Di ba? Kasi pinatulog niya si Samson. Sa kanyang mga hita, tulog ang bata. Tapos, mapapasa mo sa Bible, tumawag si Delilah ng isang Pelesteo at pinutol. So, hindi po si Delilah. Yun ang alam natin dati, si Delilah. Pero salamat sa Diyos, nakalaya tayo. Itanong nyo kay ChatGPT. Sasagutin ni ChatGPT yan. Tama si ChatGPT. Hindi si Delilah ang pumutol. Sabi ko nga, dami pala nating mali. Kasi yung, kahit pastor, nagkamali tayo nun. Di ba? Akala natin, buong akala natin, si Delilah talaga ang pumutol. Pero hindi pala. May verse po sa Bible, nakalimutan ko lang po din kanina. Verse ka. So, purihin po ang ating Panginoon. Ibalik mo nga po doon. Sa talata. Okay. Verse 17, for our light affliction, so kinoconsider po dito ni Paul, ng ating mga kapighatian ay magaan lang. Amen. So yung dinaranas po nating hirap, magaan lang yun. Amen. Grace is but for a moment. At ito'y panandalian lang. For a moment lang eh. Diba? Hindi naman talaga habang buhay. Dahil pag namatay ka, yung hirap mo, tapos na. Amen. Subalit ang tanga ito ay gumagawa sa atin. Ibig sabihin, yung mga problema mo, meron palang benepisyo para sa atin. Ito'y gumagawa sa atin para lalo po tayo tumibay at lalong magkaroon ng bigat ang ating kaluwalhatiang tatanggapin sa Panginoon. Bakit sa palagay nyo? Kapag nagkaroon na ng awarding ceremony, yung award ni Paul, pareho ng award natin, iba siyempre si Paul. Diba? Sobrang paghihirap niya para sa Panginoon. Sabi na nga, hindi niya kinukonsider ang sarili niyang karapat-dapat. Diba? So itinuro niya ang sarili niyang kalugihan para lang makamtan ang Panginoon. Diba? So sino pa sa atin dito nagtulong sa sarili niya na walang kwenta? Diba? Pero dapat ganun talaga. Wala naman akong kwenta eh. Amen? Kaya lang ako nagkaroon ng kwenta, kaya ako nagkaroon ng halaga dahil sa Kanya nagbigay ng value sa buhay ko. Sa buhay ko, mga kapatid. Sabi ko, wala tayong silbi, wala tayong kwentang tao. Bakit walang kwenta? Bakit? Tayo mga latak ng lipunan. We are all, hindi tayo asset eh. Nakakalungkot man sabihin, pero totoo. Lahat tayo ay liability ng Pilipinas noong araw. Diba? Mga pasaway tayo eh. Nakita ko nga sa FB, nagkasundo sa Tondo. Kita ko parang mga sirauling mga tao. Yung mga kabataan, nakahubad pa ng damit. Ninanakaw yung mga kable ng kuryente. Matinong tao ba yun? Oh. Yan yung mga latak
ng lipunan. Mga walang kwentang tao. Ganon tayo dati. Amen? Di ba? Ganon po tayo. Hindi ko naman ipinipera ang sarili ko. Ganon ako dati. Pero salamat sa Diyos. Binigyan tayo ng unawa. Nalaman natin kung ano ang tama at mali. At sinunod natin ang tama. Amen? Minahal natin ang Diyos higit pa sa mundo. Amen. Diba? Kaya naman nananaig ang masama sa ating mundo. Kasi ang mundo ito'y pinaghaharian ng kasamaan. Amen. Ang Diyos ng mundo ito, si Satanas. Amen. Pero ang Diyos natin, si Jesus. Amen. Kaya magkaiba ang Kristiyano sa hindi Kristiyano. Dapat makita ang kaibahan po natin. Amen. Makita ang totoong holiness ng mga anak ng Diyos. Kasi, pag sinabi kasing holiness, dati sa isip natin, hindi na nagkakasala. Dahil ganun kasi ang pagkakamulat sa atin dati. Pero sa isang malalimang pagsaliksik ng katotohanan, malalaman natin na ang holiness ang ibig sabihin, separation. Di ba? Ang paghihiwalay. Kasi inilabas tayo ng Diyos mula sa kadiliman patungo sa kaliwanagan. Amen? Kaya tayo ngayon nagliliwanag na. Amen. Pero ang daming tao, afraid pa rin, takot pa rin sa liwanag. Kasi ang tagal po nating namuhay sa dilim. Di ba? Naalala niyo ba si Paul? Nung makita niya ang Panginoon, ano nangyari sa kanya? Nabulag. Tama? Nabulag! Kasi yung dating nasa dilim, pag nakakita ng liwanag, magpupos ito ng temporary blindness. Amen. Mapupulag ka, hindi ka talaga makakakita. Ipipikit mo mismo ang mata mo dahil ayaw mo makakita ng liwanag. Amen. Dahil yung mga tao, pag nag-share ka, ayaw tumanggap sa Panginoon, alam na. Sila'y taga-mundo talaga. Pero kung anak ng Diyos yun, once na makapakinig sila ng Word of God, ito yung time na mabubuksan ang kanilang unawa at magkakaroon sila ng pananampalataya. Sapagkat ang pananampalataya dumarating sa pamamagitan ng pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Amen. Amen. Romans chapter 10. Okay. So, mga kapatid, eto na, the biblical maxim is not seeing is believing, but seeing is becoming. Pag sinabi pong maxim, ibig sabihin po niyan salawikain o kasabihan. Diba? Sa mundo, kasabihan po nila, pag nakita ko, maniniwala ako. Pero sa mga Kristiyano, iba pag nakita ko, magiging katulad ako. Amen. Pag nakita ko si Jesus, magiging katulad tayo ni Jesus. Amen. So hindi pa natin siya nakikita personally. Nakikita pa lang natin siya through His Word. Pero, eto ang catch dito mga kapatid. Nung nakikita mo siya sa kanyang salita, di ba, nababago ka na unti-unti. Amen! Kasi nakikita mo na siya sa salita, sa kanyang salita. Pero pag nakita mo siya ng face to face, magbabago ang ating anyo. Amen! Amen. Magkakaroon po ng transformation. Okay. So, mga kapatid, punta tayo sa number 2. Who are the ones God will glorify? Sino ba? Sino ang mga ito? Sino sila naluluwalhatiin ng Diyos? Sa palagay ko, sino kaya sila? Ang sagot po ay nandoon sa Romans 8:29. Pakibasa. Sapagkat sa mulat-mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya, ang mga ito'y pinili niya upang maging katulad ng kanyang anak. Sa gayon, siya
For whom He foreknew. So, ibig sabihin mga kapatid, sila na nakilala na ng Panginoon before na nilikha ng Diyos ang mundo. Pastor, ano ba yan? Pinagsasabi mo? Kilala na ba tayo ng Diyos before na nilikha ng Diyos ang mundo? Yan po ang sabi ng banal na kasulatan. Amen? Yan po yung ibig sabihin ng foreknowledge. Bago pa nilikha ng Diyos ang mundo, nasa isip ka na ng Diyos. Alam na ng Diyos ang panahon ng pagsilang mo sa mundo dito. Kilala ka na niya. At lahat ng kilala niya, bago pa man nilikha ang mundo, ay kanyang itinalaga. So meron na pong predestination. Amen. Pag sinabing predestination, meron ng mga nakatakda sa bawat tao. At yung takdang yon, hindi na po mababago. Takda yun eh. Diba? Kung ang isip po natin na true prayer, mababago natin ang pasya ng Diyos. Never. Amen. Amen. Kasi kapag nangyari yon, lalabas na ang Diyos natin ay hindi po sovereign God. Siya'y sumusunod pala sa kapritsyo o sa kahilingan ng tao. Bakit ang utos sa atin ng Diyos sa pananalangin? Pray according to His will. Siyempre. Kasi pag will na, ibibigay niya. Sa madaling salita, pag sinabing will, yung gusto ng Diyos na ibigay, yun ang ibibigay niya. Hindi natin siya pwedeng pilitin ibigay. Lord, siya talaga yung gusto kong maging asawa. Sabi ng Lord, hindi. Lord, siya talaga. Pastor, pwede bang mamikot? Bahala ka. Pero mali yun. Diba? Hindi pwedeng tututin. Pinakailangan pusa. Amen! Dahil kung talagang sa'yo, sa'yo. Amen. Yun po yun. Yun yung kalooban ng Diyos eh. Kasi bago ka pa man ipinanganak, nakatakda na, itinakda na ng Diyos ang buhay po natin. Kaya nga kung malalaman po natin dito, lahat na nakikilala ng Diyos before the foundation of the world, kanyang itinalaga. Then, no one who is predestined fails to be effectually called. Lahat ng kanyang itinalaga, tinatawag niya yun. Amen? Amen. Tinatawag niya. At lahat ng kanyang tinawag, pinawalang sala niya. At lahat ng pinawalang sala, glorify. Diba? Lahat ng kanyang pinawalang sala, ay, niluwalhati niya. Gusto, may kulang niya ka. Bakit wala yung sanctification? Itanong natin kay Paul. Bakit wala, Paul? Salita niya kasi wala doon eh. Hindi binanggit yung sanctification. So, inaral ko pong mabuti. Talagang napag-isip ako, bakit nga pala nawala? Kasi napag-alaman ko, batay na rin sa salita ng ating Panginoon. Itong justification, dumating sa atin, kagagawa ng Diyos. Tama? Diyos ang may gawa eh. Pinatawad ka. Ibig sabihin, wala ka ng kasalanan. Malinis ka. As if na hindi ka nagkasala. Then, yung glorification, gawa rin ng Diyos yun. Hindi tayo. Wala tayong ambag. Sa sanctification, although sa tingin po natin, may ambag tayo kasi parang gumagawa tayo, di ba? Kinakailangan natin mag-obey, sumunod. Pero, nabasa ko rin uli. Hindi lang isang talata, mga 3 yata o 4 na talata, hindi talaga tayo ang gumagawa. Gusto nyo malaman? Masaan ba yun? Ito yun, mga kapatid. Masaan na tayo? Sige po, dadaanan na lang natin yon. Okay, basta promise ko po sa inyo, makikita natin yan. Then, sino ba ang luluwalhatiin ng Diyos? At
dito po sa puntong ito, mga kapatid, kinakailangan po na maintindihan po natin ang ibig sabihin po ng glorification. No one who experiences, ito na, the point of the chain is certainty and confidence. So meron po kasing tinutukoy itong talikala ito. Kasi pag sinabing chain, parang talikala. Amen. Ang kaligtasan po kasi natin, parang buong talikala yun. Parang kwintasyon, buong. Amen. So, meron pong katiyakan at confidence na nakapaloob doon. God does not want us just salvation. Hindi lang po nag-offer ang Diyos ng kaligtasan, kundi ang totoo, He saves us. So hindi lang offer, kundi iniligtas na talaga tayo. Kung babasahin po natin ang Matthew chapter 1, verse 21, anong sabi doon? Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ano pong sabi diyan sa talata? Ililigtas ba ng Diyos ang buong mundo? No! Ililigtas ba ng Diyos ang lahat ng mga tao? Hindi! Sino ang ililigtas ng Diyos? Ang kanyang bayan. His people. Amen? Ngayon, sino ba ang bayan ng Diyos? Sa Old Testament, alam po natin, ang Israel ang bayan ng Diyos. Tama? Amen. Pero sa New Testament, niliwanag po ni Pablo na ang bayan ng Diyos ay sila na mga sumasampalataya sa ating Panginoon Jesus. Katulad po ni Abraham, di ba? Si Abraham ang father of faith natin. Kasi siya, bagamat siya hindi mananampalataya, siya ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, pero nung nakausap siya ng Diyos, narinig niya, nakita niya ang Diyos. Kasi, kinausap siya ng anghel, di ba? Diyos po yun. Theophany ng Diyos. Amen. At dito po, sumampalataya si Abraham. Ibig sabihin, sumunod si Abraham. Sinabi sa kanya. Ang sabi sa kanya, lumabas ka sa iyong bayan. Ibig sabihin, umalis ka. Umalis si Abraham. Amen. Walang pag-aatubili, umalis siya. Sinama yung asawa niya. Sinama yung magulang niya. At yung mga naniniwala sa kanya, kasama. Amen. Sila naglalakbay. At sa paglalakbay, ang sabi ng Diyos, kung saan kita dadalhin, sumunod ka lang. Amen. So ngayon, sa atin, para maniwala sa pupuntahan, i-google din muna. Kaya saan ba ako pinapapunta ng Diyos? Tingnan ko sa Google, mukhang malayo ah. Lord, ang layo nito. Eh noong panahon, isipin nyo, mula Iraq, kasi nandoon yung Ur sa Iraq. Kasi may binabanggit ko na ilog, yung river Euphrates and river Tigris, tatawirin niya yon para makapunta sa Promised Land. Gaano kalayo yun? From Iraq to Israel. Layo. Diba? Walang mode of transportation, kundi sumakay sa kamelyo, walang motor, walang aeroplano, walang bullet train. Amen. So, camel. At hindi mo nga alam eh, walang compass eh. Walang Google. Hindi alam. Walang satellite. Pero sumunod lang siya sa tinig ng Panginoon. Pero dinala nga siya sa lupang pangako. Amen? Diba? Kaya ang pagsunod sa salita ng Diyos magdadala po sa atin sa kung saan tayo ibig dalhin ng ating Panginoon. Amen. So mga kapatid, ang kanyang mga itinalaga ay kanyang ililigtas, mga kapatid. So lahat po ng tinawag ng Panginoon ay kanyang ililigtas. Amen. At dito po sinasabi, mga kapatid, all that are called
all who had been quickened and enabled to believe, having been heard the word of acquittal, will be glorified. It is done in the mind of God. So, kung mapapansin po natin, doon po sa ating binasa sa Romans 8:30, nasa past tense lahat. Yung justified and glorified, past tense. Bakit past tense? Kasi sa Diyos, hindi po siya saklaw ng panahon. Ang sulat nito ay para sa atin, para sa ikasisiyan natin, para sa ikasasaya natin. At dito sinasabi na ikaw ay luluwalhatiin ng Diyos. Naganap na ang pagluwalhati sa iyo ng Diyos. Pero it is in the future pa. Pero sa Diyos, tapos na. Amen. Kaya ang revelation, mga kapatid, sinisiguro ng Diyos na yung mananatili sa Kanya ay makakasama. Amen. So hindi tayo binibigyan ng open, bahala ka mag-isip. Hindi po ganun. Ipinapakita rin ng Diyos para sa atin kung anong sasabihin natin. Okay? So ngayon, mga kapatid, number 3, how is this a fulfillment of the new covenant? Paano daw ba magiging katuparan ang glorification ng bagong tipan? Amen? Doon po sa Last Supper, sa huling hapunan po ng ating Panginoon, kasama ng kanyang mga alagad, sinabi niya, 1 Corinthians 11:27, ano po sabi? Kaya ang sino nga kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat, may nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Whoever eats this bread or drink this cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of the body and the blood of the Lord. Mga kapatid, di ba? Meron tayo itong Santa Cena. So, kung tayo po ay nagpa-participate doon na hindi talaga tayo worthy, ibig sabihin na hindi mo pinagsisihan ang iyong mga nagawang pagkakasala at mga pagkukulang, then, guilty po tayo. At tayo umiinom ng kahatulan sa ating mga kasalanan. Pero mga kapatid, para ba kanino? O ano ba ang ibig sabihin nito? So, dito po, ang ating Panginoong Diyos ay nagpapahiwatig na ang pangako ay ginawa ng mga propetang si Jeremias at si Ezekiel, na kung saan ang Diyos isang araw ay magbibigay po sa atin ng bagong tipan para sa kanyang bayan, mas mainam o mas mabuti kaysa sa lumang tipan na ginawa ng Diyos doon po sa bundok ng Sinai. Pakibasa po, Jeremiah 31, verse 31 hanggang 34. Sinabi ni Yahweh, darating ang panahon na gagawa ko ng bagong tipan sa Israel at sa Juda. Ito'y hindi tulad ng kasunduang ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang ilabas ko sila sa Ehipto. Bagamat para ako isang asawa sa kanila, sinira nila ang kasunduan ito. Ganito ang gagawin kong kasunduan sa bayan ng Israel pagdating ng panahon. Itatanim ko sa kanilang kalooban ng aking kautusan, isusulat ko ito sa kanilang mga puso. Ako ang kanilang magiging Diyos at sila ang aking magiging bayan. Amen. Hindi na sila kailangang turuan ang isa't isa at sabihin kilalanin mo si Yahweh, sapagkat ako'y makikilala nilang lahat mula sa pinakaaba hanggang sa pinakadakila, sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang kasalanan at kalilimutan ko na ang kanilang kasamaan. Tingnan niyo ang Diyos natin, mga kapatid. Napakabuti niya. Gaano mang kalaki ang kasalanan na gawa mo, ang sabi na Panginoon, patatawarin ko ang iyong mga kasalanan at kakalimutan ko na, as in, hindi ka nagkasala. Amen. So sa pagpapatawad ba ng ating kasalanan, may ginawa ba tayo? Wala.
Wala tayong ambag. Hindi ka nagpa-cute para patawarin ka ng kasalanan. Ito dahil sa awa at biyaya ng Diyos sa atin. Dahil pinili ka niya bago pa eh. Pinili ka niya bago ka pa ipinanganak. Nasa isip ka na ng Diyos. Amen. At dahil nga po dito, sabi niya, sila ang aking magiging bayan at ako ang kanilang magiging Diyos. Amen. Yan po yung Diyos natin. Amen. So, subalit mga kapatid, basahin din natin pala si Ezekiel, baka makalimutan. Ezekiel 36, 26 to 27. Ibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Ibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tungkulin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Para masunod ang utos ng Panginoon, anong ginawa niya? I will put my spirit within you. So, ibig sabihin, yung obedience natin, hindi talaga tayo ang may kagagawan para makasunod sa Panginoon. Yung kanyang espiritu, ibinigay sa atin para tayo ay makasunod sa Kanya. So, yung sanctification, mga kapatid, although meron tayong pagsunod, pero kung uunawain natin mabuti yung pagsunod natin, Diyos pa rin ang may kagagawan. Wala talaga tayong ambag doon. Kaya nakita ko dito, pagpatungkol sa kaligtasan, sa kanya lahat ang kapurihan. Amen! Wala tayong ambag. Dati iniisip ko sa sanctification, may ambag ako eh, kasi ako ang gumagawa. Pero hindi po ganoon, mga kapatid. Hindi totoo yung akala ko dati. Amen. Although obedience is necessary, sabi nga po sa Hebreo 5:9, pakibasa. Hebrews 5:9, ano sabi? At nang siya'y maging ganap, siya ang naging sanhi upang makamit ng walang hanggang kaligtasan ang lahat ng mga masunurin sa Kanya. So, nung ang ating Panginoong Jesus ay naging ganap, He became the author and eternal salvation to all who obey Him. So, meron talagang pagsunod eh. So, magiging ganap din ang ating pong kaligtasan kung tayo susunod sa Kanya. Okay. Kung susunod tayo, mga kapatid. Okay. So, pero may sinasabi rin po, mga kapatid. Dito po, sa Romans 8:4, Romans 8:4. Dito po. Ginawa ito ng Diyos upang ang itinakda ng kautusan ay magupad sa atin na mamuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa hilig ng laman. So, ginawa ito ni Jesus upang ang righteous requirement, so yung matuwid na hinihiling ng kautusan ay maganap sa atin, na sa kasalukuyan ay hindi na lumalakad pa sa laman, kundi lumalakad o nabubuhay ayon sa Espiritu. Then, Philippians 1:6, anong sabi? Natitiyak ko ang mabuting gawang pinasimulan sa iyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Jesucristo. So sabi ni Paul, tinitiyak ko yung mabuting inumpisahan ni Jesus sa atin ay lulubusin niya. Ibig sabihin, tatapusin niya. So ibig sabihin, kung nagpasimula siyang gumawa ng mabuti sa atin, tinitiyak ko, tatapusin niya yan. Ibig sabihin, matatapos ang buhay natin sa paggawa ng mabuti. Amen! Palakpakan natin ang ating Panginoon. So, wala pinsan ang kaaway na makasingit. Amen! Sapagkat ang Diyos po natin, nagtakda eh. Itinakda niya. So kung tumalikod kami ngayon, pero mga kapatid, it is just for a moment. Kasi hindi naman perfecto ang buhay natin eh. Tama?
Pero kung totoong anak ka ng Diyos, ibabalik ka niya sa Kanya. Amen. At doon marirealize mo, sa pagkawala mo sa Panginoon, makikita mo kung gaano kahirap ang buhay ng malayo at wala sa ating Panginoon. So ikaw mismo gagamitin ng Diyos para magpatotoo sa mga nasa sa Kanya na huwag mo nang subukan pa, na umalis. Amen. Huwag na. So, ganun po mga kapatid. Number 4, na pwedeng mangyari, ano po, sa atin, sovereign grace is the certainty of glory. So, para po magkaroon ng katiyakan na tayo po ay tatanggap ng kaluwalhatian at magiging kabahagi ng kaluwalhatian ng Diyos, kailangan po talaga natin yung makapangyarihang biyaya ng Diyos. The sovereign grace of God. Grace is a sovereign power that accomplishes all the salvation by overcoming the resistance of our will. So mga kapatid, dati, di ba? Nung wala pa tayo sa Panginoon, laging may resistance, may kumukontra sa atin. Kaya naman ayoko niyang sumampa eh. Diyan sa simbahan na yan. Ang tagal. Isang oras na nagsasalita. Mga kapatid, ako po nasanay na eh. Nung ako po yung galing dati sa UPC, gusto 2 oras pa nga eh. Gutom na ako. Umuwi kami, alauna! Di ba, Sister Pelly? Alauna na tayo, bisa sa Pastor. Grabe naman si Pastor. Siguro nasarapan sa pagkikwento o sa pagpipris niya. Hindi inaalala yung mga tao. So mga kapatid, pero salamat sa Diyos kasi nakita ko po dito yung kapangyarihan po ng biyaya ng ating Panginoon. Amen. So na-overcome yung resistance natin. Hindi na po tayo ngayon kumukontra. Sige, Pastor, kahit na umabot pa tayo ng alas 2. Hindi naman. Alas 12 lang, pasado. Amen. So, when God justified us, He will also most surely brings us to glory. Mga kapatid, dahil tayo po ay pinawalang sala ng ating Panginoon, isang pagtitiyak po, tayo dadalhin niya sa kaluwalhatian. Sanctification is the work of God, overcoming our own remaining bent of sin. Ito na yung pangako ko kanina. Yung sanctification, akala natin gawain natin. No. Gawa po yan ng Diyos. In order to overcome our own remaining bent of sin. Kasi lahat po tayo, kahit sa panahon natin ngayon, meron pa rin tayong pagkahilig minsan sa kasalanan. Bakit? Nasalanan pa tayo eh. Pero ang salarin, hindi na ikaw, kundi yung laman natin. Amen. Siya yung may kasalanan, hindi yung espiritu mo. Then yung espiritu mo ayaw, pero yung laman mas malakas. Minsan. Pero dahil Christian ka, sumasampalataya sa Panginoon, mas mahalaga na sundin natin ang ating. Amen. Okay na ako. Sabi ko kanina, di ba, ang sanctification ay gawa pa rin ng Diyos. Okay, pakibasa. Babalikan natin, Philippians 1:6. Ano sabi? Sister Benny, pakibasa. 1:6. Natitiyak ko ang natutulungan ko sa inyo ng Diyos ay kanyang unutusan hanggang sa araw ni Yesu Cristo. Sino yun ang salitang? Siya na nagpasimula. Ibig sabihin lamang noon, dati, hindi talaga tayo gumagawa ng mabuti. Amen? Pero pinasimula ng Panginoon ang paggawa ng mabuti. So hindi ikaw ang nagsimula, kundi ang Panginoon. At ang sabi diyan, tatapusin niya. Amen? Okay. Philippians 2:13, pakibasa. For it is God who works in you. Ang Diyos ang gumagawa sa iyo
Di ba? So sinabi pa dyan, ikaw ang gumagawa sa sarili mo? Hindi. For God who works in you both to will and to do for His good pleasure. Will. Ito. Di ba? Kalooban mo para maisagawa mo. So, siya ang naglagay sa puso mo ng kagustuhan gawin. At para magawa mo, siya pa rin ang naglagay ng lakas at desire para magawa mo. Ikaw ba? Hindi. Ang Diyos lahat. Amen? Okay, dalawa na ha. Pangatlo, mga kapatid, eto. 1 Corinthians 15:10. Ano sabi? But by the grace of God, sabi ni Paul, I am what I am. And His grace toward me was not in vain. Ang biyaya niya para sa akin ay hindi walang kabuluhan. But I labored more abundantly than they all. Yet, ano sabi diyan? Not I. So, yung paggawa niya, pero sinabi niya, pero hindi talaga ako. But the grace of God, which was with me. Ikaw ba yun? Hindi. Yung biyaya ng Diyos na nasa sayo ang gumagawa. Amen? Amen. Pangatlo na. Okay, pang-apat. Anong sabi? Galatia 2:20. I have been crucified with Christ. Meron bang nakapakong nakagagawa? Wala. Okay. It is no longer I who live. Hindi na ako ang nabubuhay pa. Sabi ni Paul. But Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Ikaw ba yun? Hindi. Siya. Christ lives in me. Sabi ni Paul. Si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Kaya kung ako may nakagagawa ng mabuti, hindi ako yon, kundi si Kristo na nasa sa akin. Siya ang gumagawa ng mabuti. Amen! Sapagkat walang mabuti na nananahan sa akin, kundi si Kristo lang. Amen. Ibig sabihin, walang kabutihang nananahan sa akin. Wala. Diba? Kaya nga naman nga nakapag-isip ka na ng mabuti kasi nasa sayo na ang Diyos na mabuti. Amen! Palakpakan natin ang Amen. So, sanctification is absolutely certain. God, because God has sworn through the blood of the everlasting covenant, sapagkat ang Diyos nga po ay nangako ng walang hanggang tipan na tayo nga po ay magiging maluwalhati. Pakibasa, Hebrews 13:20 hanggang 21. Sige po, Sister Jenny, pakibasa po. Ang Diyos ng kapayapaan ang siyang muling bumubuhay sa ating Panginoong Hesus, na naging dakilang pastol ng mga tupa dahil sa kanyang dugo, na nagpatibay sa walang hanggang tipan. Naway ipagkaloob niya sa inyo ang lahat ng kailangan ninyo upang maisagawa ang kanyang kalooban, at sa pamamagitan ni Jesucristo ay gawin niya sa atin na nakalulugod sa kanya. Purihin nawa si Kristo magpakailanman. Amen. So sa 21, si Jesus po ang nagkumpleto sa atin para magawa natin ang bawat mabubuting gawa. Amen. Na naaayon sa kanyang kagustuhan. Working in you what is will pleasing in His sight. Gumagawa siya sa atin upang ipagawa sa atin lahat ng nakalulugod sa kanyang paningin. Amen. So mga kapatid, that is what sanctification means. Oh, sanctification. Glorification means, mga kapatid. So, kinakailangan po talaga natin yung life of holiness. Ang buhay ng kabanalan is certain because it is the work of God. Because covenant oath is to work in us what is pleasing in His sight. If only the road of obedience
leads to glory, then the sovereign grace of God will keep His people on the road, that they may get the promised glory. Those whom He justified, He also sanctified, and therefore glorified. Tumayo po tayong lahat, mga kapatid.